Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, isang taon na rin ang nakalipas noong nagsimula akong makinig sa Dear IFM. Maraming storya na rin ang nagpaiyak sa akin at nagbigay ng inspirasyon. May mga istorya rin na nakapagpaalala sa akin ng mga malala at hindi magandang alaala. Yun ang nagtulak sa akin para ibahagi ko rin ang istorya ko sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jana. Ako ay isang small business owner. Usually, mga crochet ang ginagawa ko at swerte namang nagiging patok to sa mga bumibili. Nagsimula ako sa mga DIY dahil sa mga kaibigan ko na nag-influence sa akin, masaya siya at nakakalibang gawin. Pero may mga oras na kahit may mga ginagawa ka parang kinakain pa rin ng lungkot at pag-overthink mo. Parang kahit busy ka, naalala mo pa rin ang masasaya at nakakatromang alaala. Ay, kabayo! Ang pangit naman ng bungad sa akin ng umaga, oh. Para namang kakauwi mo lang, sungit mo na agad. Eh, paano ka naman nakapasok dito? Pinapasok ako ni tita eh. Asa na ba kasi si mama? Lumabas lang saglit, may bibilin daw siya. Oh, anong ginagawa mo rito? Wala. Masama bang dumalaw? Imposible yan. Pupunta ka ba rito nang walang kailangan? Hehe. Yan. Hehehe. Sinasabi ko na nga ba eh. Baka lang namang pwedeng... Ay naku, Eros. Tigil-tigilan mo ko. Tamad ka talaga kahit kailan eh. Ito naman, papatulong lang naman ako gumawa ng tula eh. Para saan? Sa nililigawan mo? Hindi! Kailan naman ako gagawa ng ganun, no? Aba, malay ko sa'yo. Sige na, please. Assignment ko lang naman sa literature eh. Sus. Nako, busy ako. Sige na kasi. Eto, ganito na lang ha. Ililibre na lang kita. Ay nako. Yan na naman eh, tapos wala na naman. Iwan ko sa'yo, Eros. Ang damot mo naman, Jana. Sige na kasi. Please, sige na. No, sige. Papayag akong gawan kita ng tula, pero dapat pagkain ko muna bago project. Sus, yun lang naman pala eh. O sige, ano ba gusto mo? Dapat may fries, hamburger, iced coffee, tapos fishball. Ang dami naman. Grabe ang takaw mo talaga eh. Ayaw mo ata eh. Ikaw na nga lang gumawa ng assignment mo, bala Oo ka na. Sige na. Ito na nga eh. Ito naman napakasungit, parang hindi mo naman ako best friend. Hindi ko nga rin alam kung bakit best friend kita eh. Basta, gawan mo na lang ako. Pagkain ko muna. Oo na, ito na. Dali! Gutom na ako. Kapagod bumiyahe oh. Oo na nga, mamaya eh. Teka, maiba nga ako. Ano palang balita kay Eugene? Hindi pa nagpapakita sa atin eh. Aba malay ko sa lalaking yun. Isa rin yung baliw eh. Parehas kayo. Alam mo, grabe ka talaga magsalita. Medyo nag-aalala nga rin ako eh. Ako nga rin eh. Kasi hindi naman ganun talaga yun eh. Surprise mga pangit! Aba, anong klaseng tenga meron ka? Naririnig mo pinag-usapan ka namin kanina? Sabi ko na nga pinagchichismisan niyo ako eh. Nakagat ko kasi hindi la ako. Paano mo nalaman na nandito kami? Nasense ko lang. Wow. Speaking of the devil lang, ganun. Ang sama ng bibig mo talaga eh, kasing sama ng hininga mo. Hoy, nag-unique toothpaste kaya ako, no? With Max Protect formula, kaya naman Max Alaga, Max Protectado with unique. Taray, parang gusto ko rin itry yan ah. Go, bibigyan kita mamaya. Well, anyway, hindi ko naman talaga alam na nandito rin si Eros, kaya aayain ko sana kasi kayong lumabas eh. Pero nauna ako rito dumaan, sakto, nandito na tayong lahat kaya tara na. Pagkatapos mong hindi magparamdam ng ilang araw, ganyan ka? Bigla ka na lang mag-aaya? Ayaw nyo ba? Di, sige, wag na lang. Ito naman, ang bilis magtampo. Joke lang. Oo nga, masyado ka namang seryoso. Ikaw, ba't ka nandito? As usual. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin, Eros. College ka na, friend. Magbago ka na. Grabe talaga kayong magsalita. Minsan lang naman humingi ng tulong sa'yo eh. Oo, tama na yan. Baka mamaya, magwarla na naman kayong dalawa dyan. Teka, saan ba tayo pupunta niyan? Libre ko nga kayo. Doon, kila Aling Maling.
Uy, tara, nakakamiss kumain dun eh. Oo nga, kain tayo ulit doon. Like before. Nakakamiss kaya yun. Let's go! Let's go! Let's go! Ganyan kami ng mga kaibigan ko. May mga oras na parang may sariling mundo. May oras na biglang susulpot na lang at mag-aayang gumala na parang walang nangyari. Pero kahit ganon, kami sila pa rin naman ang best friends ko. Kahit na may times na hindi ko na sila minsan naintindihan, nakikita ko naman na bumabawi sila sa akin. Naintindihan ko rin naman sila dahil hindi naman sa lahat ng oras kasama ko sila at kailangan kong alamin ang lahat ng tungkol sa buhay nila. Iniintindi ko na lang dahil kahit ako rin naman may mga problema na hindi ko kayang i-open up sa kanila. Ang isang tulad ko na isang mahirap. Tignan mo nga ako. Alangan ako sa'yo, seryo. Tignan mo. Bakit ako? Isang mahirap. Boring naman ang pinapanood niyo. Walang ka-horror-horror. Hindi yata ako makapaniwala. Ang boring. Ano ang boring? Nakakaiyak nga eh. Alam mo, drama mo naman talaga eh. At saka, totoo namang boring eh. Tingnan mo si Eugene, oh. Tingnan mo. O, pakinggan mo. Mas mabuti pa yun. Gusto kong subaybayan ang Kunin, lahat kunin ng mo yung mapupunta camera, sa dali. akin, ano? Tsuran mo. Tapos, post natin sa Facebook sa birthday niya. Ay, pwede. Dali. Dali mo. Magising. Baka magising. Ito na. Ang tanga mo naman eh. Bakit may flash? Naka-auto kasi. Nagising tuloy. Hoy! Eh naman yung ditripan nyo na naman ako para kayong mga ewan eh. Tulog yung tao. Visit kayong dalawa. Magandang umaga, kamahalan. O, paano? Popost namin to sa birthday mo, ha? Sige, gawin nyo. Diyan kayo masaya eh. Parang mga baliw mga. Eh kasi, malapit naman na birthday mo, di ba? Hindi kayo invited. Sama kasi yung mga ugali nyo. Oy, sus! Kunwari nagtatampo. Ano Ano ba dyan? Parang tanga eh. Oo nga pala, no? Malapit na yung birthday mo. O, paano yan? Anong handa mo? Wala siya. Nagtatanong kung anong handa. Ang tanong, invited ka ba? Assuming kasi talaga. Lakas tumawa. Amoy na amoy yung hininga sa baho. Hoy, nung nakita ko ba yung pagmumukha mo, nagreklamo ako? Oy! Shh! Ano ba yan? Hindi na naman kayo. Tama na yan. Parehas lang naman kayong pangit saka mabahoy na nga. Kaya tama na. Usyo! Porket malapit yung birthday mo, ha? Oo nga, April to. Basta sa birthday ko, dapat hindi kayo mawala ron. Magpa-party ako sa house. Okay, yeah! Pag-iisipan ko muna. Ilait mo ko eh. Ako rin. Ay, ewan. Bahala kayo. Sa totoo lang mga idol, maraming pagkakataon na pakiramdam ko, outcast ako. Yung tipo na akala mo sila lang ang magkakaibigan na pakiramdam ko, hangin lang ako. Nilalapitan lang ako kapag wala silang choice, kapag may kailangan at kapag wala silang magawa. Pero minsan iniisip ko, baka naman kasi ganun lang talaga sila at masyado lang akong nagiging emosyonal. Happy birthday, Beshi! Hala, sino ka? Charot. Hoy, Buti naman nakahabol ka. syempre, pwede bang mawala yung magandang kaibigan mo sa birthday ng kaibigan ko? Aba, dapat lang, no? Malapit na nga ako magtampo eh. Nako, paano yung tampo? Dali. Ay, ewan ko sa'yo, Jana. Pinagtitripa mo na naman ako. Oh, nasan pala yung isang lalaking yun? Yung Eros na yun. Ay, hindi ko pa napapansin eh. Speaking of the ugly devil. Excuse me? Aray! O, pare. Happy birthday, Eugene, Thank you, Eros. Ano ba yan? Wala na. Pangit na ng party, dumating ka na. Sus! Parang hindi mo naman ako hinahanap, eh, no? Yak!
Ew! Bakit naman kita hanapin? Ewan ko, baka lang naman crush mo ko. Hoy, tama na nga yan, nakakadiri ka. Mangilabot ka nga sa sinasabi mo. Nakakadiri kayong tignan, hindi chemistry nakikita ko imburnal. Tara na, mag-start na yung parting corny ni. Uy, tara! Laro tayo spin the bottle. Spin the battle? Uy, oo, masaya laruin yun. Tapos truth or dare tayo. Kayo na lang. Hindi kasi ako naglalaro ng ganyan eh. Tignan mo talaga to, KJ talaga kahit kailan. Hindi ikaw. Ang sungit mo na naman, alam mo yun. Shh, tama na yan. Sumali ka na, Jana. Saka birthday ko naman eh. Pagbigyan mo ako, please. Oo na, sige. Salamat ka, malakas ka sa akin ha. Yay! O, tara na. Spin nyo na yan. Sino na una? Sino una? Ikaw daw, Eugene. At dahil birthday mo, truth or dare? Truth! Gwapo ba ako? Ay nako, ang pangit ang tanong mo. Umayos ka nga. Teka lang kasi. Ito na lang ha. Ano yung ideal type mo? Basta matalino, tapos maayos sa buhay. Yun lang? Ba yan? Arte mo naman. Oh, next na. Bad trip naman oh. Ba't naman ako? Ano ba ang arte nito? Oh, truth or dare? Dare. O sige, dare na lang. Oh, sige, go. O, ako magde-dare. O sige. Libre mo ako ng series ng Percy Jackson. Ang kapal mo naman. Dali na, birthday ko naman eh. Sandali sige. Pero baka next month ko pa mabibigay Yes! Basta promise mo yan. O dali na, sige na. O next. Buwisit tong laro na to eh. Kala ko ba ako yung KJ dito kanina? Bakit ngayon ikaw na yung galit na galit? Ay nako. Kapag itong talagang bote na to, tumapat sa'yo, humanda ka. O ano, sige, di tumapat. Yan, nag-aaway na naman po. Nako, Diyos ko. Oh. Sa'yo. Ano, paano? Ikaw na. Truth or dare? Truth. O sige, ako na magtatanong ha. Baka mamaya magkapikunan pa kayo eh. O, Jana. Ilang taon ka na wala pang nagiging jowa? Yung totoo wala ka bang nagugustuhan ngayon? Uy, ano? Nako, mukhang meron Wala nga. Parang tanga to. Alam mo, sabihin mo na. Tayo lang naman eh. Masyadong pa-baby talaga to. No? Oo nga masyadong pa-bebe. Wag na. Kakilala nyo kasi yung taong yun. Kilala namin? Sino? Secret. Ba't ko sasabihin? Corny mo talaga no? Oo, kilala ko yun si Secret. Basta kaibigan ko siya. Siyempre, kaibigan ko nga kaya ayoko umamin sa kanya. Baka naman masira yung friendship naming dalawa, sayang yun. Pero alam ko, matagal ko na siyang gusto. At totoong nararamdaman ko sa kanya. Simula nung nangyari ang spin the bottle, hindi na nila ako kinausap ulit. Hindi ko maintindihan at wala akong nakikitang negatibo sa sinabi ko o nagawa ko. Nagpakatotoo lang naman ako. Naalala ko nga, may mga oras na nakaka-offend sila pero hindi ko magawang magtampo kasi kaibigan ko sila at hindi ko sila matiis. Minsan nga tinatanong ko ang sarili ko kung tanga ba ako o sadyang naiintindihan ko lang sila. Ayaw ko silang mawala dahil kinikip ko sila as one of my treasures. Sila ang bumuo ng halos kalahati na ng buhay ko. Sa tagal ba naman naming magkakaibigan kami? At kami na lang talaga ang nagkakaintindihan. Ilang linggo na ang nakalipas, pero parang wala pa rin silang balak na kausapin ako. Hindi ko sila nakikita ng effort na kausapin ako sa mga nangyari. Para bang may nagawa akong iligal at labag sa batas sa pag-iwas nila sa akin.
Pero hindi pa rin may alis sa akin na ma-curious sa anong reason kung bakit kailangan akong iwasan. Gusto ko silang tanungin kung ano ba ang nagawa ko. Hindi dahil hindi ko sila matiis, kundi para madepensahan ko ang sarili ko at ma-explain ko naman sa kanila ang side ko. Girl, nakabusangot ka na naman. Eh paano? Ilang linggo na kasi kaming hindi nagpapansinan ng mga kababata ko. Since nung nag-spin the bottle kami. Eh bakit ba? Ano bang nangyari? Sinabi ko lang naman na may gusto ko sa kaibigan ko. Eh bakit mo naman kasi sinabi yun? Aba bakit? Masama ba yun? I mean, syempre, friends mo sila, di ba? Ano nga yung masama doon, okay? Hindi nga nila kilala yun eh. Baka naman nagtampo. Ano namang ikakatampo ng mga yun? Na hindi mo sa kanila sinabi. Eh ganun din naman sila kasi minsan sa akin eh. Kapag ako, bawal. Sila pwede? Try to ask them kasi. Ayoko nga, mataas yung pride ko. Yan, nagpapataasan kayo ng pride. Eh kaya hindi kayo nagkakasundo eh. Ang weird lang naman kasi ng ganun yung reaction nila sa akin. Para namang may pinatay akong kamag-anak nila. Tapos ganun silang umiwas sa akin. Ang best solution dyan, kausapin mo sila. Eh. Anong gusto mo? Mag-overthink ka ng mag-overthink dyan o kakausapin mo sila? None of the above. Ayoko. Te, bahala ka. Alam mo, sumasakit ulo ko sa'yo. Hindi ko na nga alam yung gagawin ko eh. Alam mo, hirap din pala kapag ganito ka minsan eh, no? Yung baliw-baliw. Yung ayaw mong ganitong sitwasyon pero ayaw mo namang gumawa ng paraan. Alam mo, te, kumain na tayo. Gutom lang yan. Gagawa pa tayo ng assignment sa calculus, te. Kailangan mong i-warm up yung utak mo. What if kung ano? Ano na naman? Pumunta ako sa kanila mamaya. Sino ron? Either kila Eros o Eugene. Tama naman yung naiisip mo eh. Pero may kutob ako na magbabago pa ulit isip mo. Kasi nga, magulo utak mo. Okay, fine. Kakausapin ko na ho sila. Unahin ko na lang munang puntahan si Eros. Hello. Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Nadalaw lang, napadaan. So ano, may kukunin ka ba? O hihiramin? Alam ko na. Naalala ko na. Sige na. Next week na lang yung libre ko. Wala pa kasi akong pera eh. Bakit ba kayo galit na galit sa akin ni Eugene? Ano bang nagawa ko? Ewan ko. Ba't di kaya tanungin mo yung sarili mo? Pwede niyo namang sabihin sa akin, di ba? Nang harap-harapan. Bakit kailangan niyo pa akong paluhain dito? Ay, basta. Mapi-figure out mo rin yan soon. Eros, hindi ako mahiwagang bola na kaya kong hulaan yung lahat. Tao lang din ako, oh. May nararamdaman din ako. Pwede ba? Lumaban naman kayo ng pata sa akin. Kung may mali naman sa akin, willing naman akong baguhin yun eh. O sige, pero susunod na lang tayo mag-usap. Sinubukan ko naman na makipag-usap sa kanila ulit para maayos naming tatlo ang friendship namin pero parang wala na silang balak na makipag-usap talaga sa akin. Nakakalungkot man pero at the same time, nakakabwisit na. May mga actions sila kasi na totally confused ako at parang nagsosolve ako ng puzzle para malaman ko ang sagot para maintindihan ko sila. Akala nyo sa magjowa lang ang may complicated relationship status? Nagkakamali kayo. Sa friendship din. Ayan, Ricky naman dito. Masyado naman sila sa akin, sobra-sobra na. Bakit kasi sa bakanting bahay pa ako makikipagkita? Ang alam ko, kakatapos lang ng Valentine's ah.
Bakit masyado namang napaaga tong Halloween? Uy! Sino yan? Hoy, Eros! Eugene! Kung tinatakot niyo ako, tama na. Guys! Guys, hindi na ako natutuwa. Sino yan? Uy! Mama! Nang, sabi na nga, hayop pa talaga, Eros! Aray ko naman, ano ba? Tama na. Wisit ka? Gigigil ako sa'yo, ano ba? Bakit yung ba ako pinagtitripan ni Eugene, ha? Sino ba nagsabi sa'yo nandito si Eugene? Teka, ikaw lang nagplano nito? Apa natural? Bakit naman kasi dito mo pa ako gusto makipag-meet up? Ayaw mo nun, kahit creepy, nakakaramdam ka pa rin ng kilig. Uy, anong kilig? Di bang sabi mo, may gusto ka sa isa sa mga kaibigan mo? Ano? Oo. Alam mo, Jana, pwede mo naman kasing sabihin ng diretso sa akin eh. Hindi yung mali mo pa akong tinitignan. Ha? Alam ko, mahirap lang talagang aminin, lalo na best friend mo ako. Actually, sa totoo niyan, dati ko pa talaga nararamdaman eh na alam mo na, yun nga lang, mas importante kasi yung friendship, di ba? Hoy. Teka, tigil-tigilan mo nga ako. Ano yung pinagsasabi mo? Alam mo, wag mo nang i-deny para hindi na tayo magtagal dito. Alam ko naman na gusto mo ako eh. Pero ito ayoko ma-offend ka pero pasensya na, hindi ikaw kasi yung type. Hoy, okay ka lang ba, Eros? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo? Kasi ako, kinikilabutan na oh. Puyat ka ba o sobra sa kape? Anong sininghot mo ngayon? Grabe ka naman. Sige nga, sabihin mo, bakit? Sino ba bang kaibigan yung tinutukoy mo? Bakit? Ikaw lang ba yung kaibigan ko dito? Oh. Dahil doon, hindi niyo ako pinapansin ni Eugene. Eh. Ang bababaw naman ng mga to. At saka, grabe, Eros ha. Hindi ko alam na ganyan pala kakapal yung mukha mo. Akala ko kasi, So paano? Sino ba yung tinutukoy mo? Si Adrian. Akala ko pa naman, totoong kaibigan ko kayo. Akala ko ba, napapansin niyo na? Sorry. Yan, sige. Sorry. Assuming mo kasi. Akala mo lahat ng babae makukuha mo, ha? Uy. Ha? Aalis na ako. Salamat sa pagsira ng araw ko, ha? At pag-aksaya ng oras ko dito. Hoy! Jana! Jana! Ano ba yun? Di ba nagagalit kayo sa akin? Tapos ngayon nandito kayo sa harap ko. Alam mo, nakakapagod ka habulin ha. Okay lang yan. Mukha naman kayong mga aso. Oo na. Ha? Mainis ka na, magalit ka na. Pero, sige na. Hayaan mo naman kami mag-explain, oh. Sus, bakit nung ako ba hindi nyo pinapansin? Pinag-explain nyo ba ako? Mag-explain na muna kami, okay? Hindi kami galit sa'yo. Pero umisip kami ng paraan para mapalapit ka sa crush mo at magka-jowa ka. Ano sinasabi nyo? Ganito after kasi ng spin the bottle, nag-usap kami ni Eugene para makagawa ng paraan para makaamin ka sa crush mo. Hindi naman kasi pwede na kami lang may love life rito. Love life? Bakit may jowa na kayo? Ay, nakakatampo naman. Hindi nyo sinasabi sa akin. Ganito kasi sasabihin sana naming dalawa sa'yo, kaso kapag nagka-jowa ka na. Hep. Hindi ko na kayo naiintindihan eh. Umayos nga kayo. Naalala mo ba yung inaya ka ni Eros na pumunta sa bakanting bahay sa may malapit sa tindahan ni Aling Kusing? Oo, natatandaan ko yun. Yung sabi ko, sa akin ka may gusto. Oo, ang kapal nga ng mukha mo nun eh. So, ayun nga, sinadya ko yun para umamin ka. Alam ko naman kasi na hindi tayo talo, no? Kakilabot nga, girl eh. Ano nga yung sasabihin nyo? Suspense pa eh. Ito na nga set up kasi yun.
nandun kasi sa tabi-tabi, ganun. Tapos naka-video ka. Nalaman namin na bet ka rin kasi ni Adrian. Kaya yun, sinet up ka naming dalawa para may proof kami na mapakita sa kanya. Ang effort nyo naman masyado. Ininis nyo pa ako Siyempre para may pa-suspense. Mga buwisit nga talaga kayo. Ayakap nga. Miss ko kayo Pero sis, bukod sa in love ka, may napapansin ako sa'yo. Parang blooming ka dahil ba kay Adrian? Pwede rin. Pero dahil talaga yun sa white rose papaya. So, naman yung white rose papaya, di ba? May vitamin B3. Kaya naman confident ako na papaya puti in as early as 7 days. Basta regular use. Pero siya, wag mo nang uulitin yun, nakakadiri. Oo nga, kinilabutan ako, Diyos ko. Akala nyo naman sa akin, hindi. The best talaga kayo kahit minsan no? Hindi ko kayo maintindihan at immature pa rin kayo. Basta walang iwanan. Oo naman. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko nung sinabi nila sa akin yon. Oo, nainis ako ng very light kasi nga ilang linggo nila akong hindi kinausap, kinibo at pinansin. Siyempre, sino ba naman ang hindi mainis noon, di ba? Pero sa huli, nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanila. Thankful naman ako dahil lumipas ang ilang taon, kami pa ang nagkatuluyan ni Adrian. Nagpapasalamat ako dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ko makakatuluyan si Adrian. Ang tao na nagmahal, nag-alaga sa akin ng totoo. Ang sarap talaga balikan ng mga alaala ng mga nakaraan, no? Oh, Lola. Tinitingnan niyo na naman po yung picture niyong magkakaibigan. Ano ba yan? Hindi ko kasi maiwasan na isipin sila. Lola, di ba ang sabi ko sa inyo, huwag niyo nang alalahanin yung mga tao na hindi na kayo naaalala. Apo, alam mo, kahit na masama ang loob mo sa isang tao, kapag naaalala mo yung mga panahong masaya kayo at magkakasama, hindi mo pa rin may iwasan na mamiss sila. Naiintindihan ko naman yun, pero di ba po, may mga oras na kapag namimiss nyo ang ibang tao pero naaalala nyo naman lahat ng masasakit na ginawa sa inyo, di ba parang nawawala lang din yung pagkamiss nyo sa kanila? Ay, iba kasi sila, Apo. Sakit man sa akin sa simula nung parehas silang umalis ng bansa. Parang nakalimot na ata sila. Hindi pa rin sila mapura sa isipan ko. At naaalala ko pa rin. Lalo na't malaking parte sila sa kabataan ko. Si Lola talaga? Ay. O teka, Lola, kape muna tayo para naman gumaan yung pakiramdam nyo. Ay, napapatanong nga ako sa sarili ko Naaalala pa kaya nila ako? Friend ko naman sila sa Facebook. Pero, ni minsan hindi man lang nila ako pinamusta. Lola. Ang hirap pala ng ganito. Kapag yung mga kaibigan mo, umangat lang ng kaunti sa buhay. Nakalimot na. Lola, tama na nga. Shh, okay na. Lola, nandyan naman po si Lolo Adrian. At least, diba, sila ang naging dahilan kung bakit kayo po nagkatuluyan. Kaya pala mas lalo ko silang namimiss Nakalimutan man nila ako bilang kaibigan nila. At least, may asawa at apo ko na nagmamahal sa akin at mahal ko rin kayo. Lola talaga, nang bola ka pa? O sige na, tama na yan, drama na yan, Lola. Merienda time na, O sige, mahal na mahal kita, Apo, At mahal na mahal din po kita, Lola. Sabi nga nila, kapag may nawawala, may dumadating. At kapag may dumadating, may nawawala. Nawalan man ako ng kaibigan,
Thankful ako dahil nandyan ang asawa ko. Masasabi ko na swerte ako sa kanya dahil nasa kanya na ang lahat. Sa totoo nga, nung bigla silang nang iwan sa ere, parang gumuho ang mundo ko. Yung pakiramdam na parang nawalan ka ng isang parte ng katawan. Pero sabi ko, baka ganun nga talaga. May mga tao na dadaan lang sa buhay natin para matuto tayo sa mga naging actions natin. Hindi natin pwedeng ipilit sa mga tao na mag-stay sa buhay natin. Naisip ko, baka kasi hindi na nila ako kailangan kaya iniwan na lang nila ako. Ganun pa man, masaya ako na naging parte sila ng buhay ko. Salamat mga idol sa pakikinig ng aking kwento. Gumagalang, Jana. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.